Mga kapeso Pinoy, sana alam na natin agad ito nung 25 years old pa lang tayo. So we can retire early. Sabihin natin mga kapeso na mag-uumpisa ka ng mag-invest at the age of 25. Magkano ba ang gusto mong investment? Sabihin natin na 1,000 pesos on a monthly basis. Ibig sabihin, ang iyong annual investment ay 12,000 pesos. Saan mo ba sana balak i-invest ito? Sabihin natin na ilalagay mo siya sa MP2 na kumikita ng 7.10% sa kasalukuyan. Pero paiba-iba ang dividend rate na idinedeclare ng Pag-ibig depende sa kinikita nito sa mga pautang nila. So kung ang 12,000 pesos mo, invest mo at 7.10%, kikita ka agad ng 852 pesos. Kaya yung 12,000 pesos mo, magiging 12,852 pesos mga kapeso. Sabihin natin mga kapeso na tuloy-tuloy ka mag invest ng 1,000 pesos hanggang 27 years old ka. At 7% pa rin ang kinikita natin. Pero paiba-iba nga ito mga kapeso ha. Pwedeng maiba ang dividend rate na idinedeclare ng Pag-ibig. Sabihin natin, medyo umaangat-angat na. At 28 years old, 1,500 pesos naman ang gusto mong investment hanggang 30 years old. Pagdating ng 31, aba, napopromote na. Gusto mo ng investment, 3,000 pesos naman hanggang age 35. Pagdating mo ng 36 years old, nag-decide ka na tataasan mo na. Kasi tumataas na rin ang posisyon mo. Ginawa mong 5,000 pesos ang kinocontribute mo kada buwan. Hanggang sa dumating na ang 41 years old at gusto mo pa itong taasan. Ginawa mong 7,000 pesos o kung gusto mong i-maintain ang 5,000 pesos hanggang 50 years old mga kapeso, walang kaproble-problema yan. Kung gusto mo naman dagdagan, wala din problema mga kapeso. Magkano ang kikitain ng pera natin, ng total investment natin mga kapeso? Ang total na na-invest natin from 25 years old hanggang 50 years old tayo ay nagkakahalaga ng 1,170,000. At ngayon mga kapeso, yung pera natin 2,693,813 pesos na mga kapeso. Pero kung 25 years old ka pa lamang ngayon mga kapeso, ibig sabihin pagdating mo ng 50 years old, yung 5,000 pesos mo, hindi na halaga niyan ay 5,000 pesos dahil may tinatawag tayo ngayon na inflation. Ang inflation rate, ito yung pagtaas ng mga bilihin natin taon-taon. So, ibig sabihin, bumababa ang value ng peso natin. Nung 1990, 12.18%. 1991, 19.26% ang inflation rate. Baka ito yung pinatubo days, no? Tumataas ang inflation rate, bumababa din naman, 2015, 0.67%. Ngayon, magkano ang average rate ng inflation natin sa loob ng 35 years? Kinuha ko yung data natin mga kapeso, simula 1990 hanggang 2024. So that is 35 years. I-divide ko ito sa 35. 5.44% ang average inflation rate. Pero bumababa naman mga kapeso Pero hindi rin naman natin alam kung kailan tataas. Ilagay natin dito ngayon ang average inflation rate sa computation natin. 5.44%. Pero kung titingnan mo naman mga kapeso, kung i-compare mo sa kasalukuyan ngayon 2025, mas mababa naman sa 5.44% ang inflation rate data natin. Kung makikita nyo mga kapeso, pataas ng pataas ang inflation natin. Ibig sabihin mga kapeso, halimbawa 40 years old na tayo, 5,000 pesos sa ngayon ang gusto mo sanang i-invest pagdating natin ng 40 years old, ang kailangan mong ihulog ay 9,080 pesos para mapantayan mo yung 5,000 peso level noong 2025. Ganun ang magiging computation natin mga kapeso. Since tinaasan natin yung hulog natin based sa inflation mga kapeso, yung buong investment natin ngayon, kung kanina 2.6 million pesos ang halaga, ngayon magiging 4,504,000. Naka-adjust na siya based sa inflation natin. Sabihin natin ngayon at age 50, gusto mo na mag-retire o gusto mo na mag-pursue ng other interest mo, mga kapeso. Ibig sabihin,
Depende sa'yo kung gusto mo na at age 51, gusto mo magsimula na mag-withdraw sa iyong investment. Or kung gusto mo naman, baka naman may pinupoyso ka na other interest, kung gusto mo wala ka munang gagalawin sa investment mo, hihintayin mo muna siyang tumaas. Okay na okay din yun mga kapeso kapag ganun yung napagdesisyonan mo. Kung gano'n naman ang magiging desisyon mo mga kapeso, pwede naman itong tumaas pa din. Sabihin natin na tuluyan siyang naka-invest sa Pag-ibig MP2, which is kumikita pa rin ng 7%. Ibig sabihin, pataas ng pataas yung value ng pera natin, ng total investment natin. Pero kung gusto mo mag-withdraw annually or monthly basis, pwedeng-pwede din. Magkano ang value niyan ngayong 2025 na gusto mo sanang pension? Sabihin natin na 10,000 pesos. Pagdating ng 51 years old mo, yung 10,000 pesos dahil sa inflation, 24,144 ang i-withdraw mo para mapantayan mo yung 10,000 pesos. Sabihin natin na gusto mo yung withdrawal na yan hanggang 55 kasi kumikita ka pa naman eh. At age of 56, medyo naglaylo ka na. 20,000 ngayon ang gusto mong withdrawal kasi kumonti na lang yung racket mo o yung pinagkakitaan mo. O kung nagtatrabaho ka niyan, better mga kapeso. Pagdating ng 61 years old, ito yung maganda. May SSS ka na or GSIS, meron ka pang nawi-withdraw sa MP2 mo. Sabihin natin na 25,000 pesos sa value ngayon na ibig sabihin 73,960 yan pagdating mo ng 61. At tuloy-tuloy tayo sa pension na yan dito sa MP2 mo. Kaso nga lang mga kapeso, ito yung problema natin. At age of 62, saturated na yung pondo natin sa MP2. Kasi magne-negative na siya at age of 63. Ibig sabihin, wala na tayong pera. Wala na tayong mawi-withdraw sa ating fund. Paano ang pwede natin yan gawin ngayon? Either, mga kapeso, liliitan mo ngayon yung monthly withdrawal mo. Pero sayang naman, hindi mo ma-enjoy. Or, taasan mo, palitan mo yung Pag-ibig MP2 investment mo. Pwede mo siyang i-invest sa ibang instrument katulad na lamang halimbawa ng stock market. Yung Manulife, ang kinikita niya in 5 years ng pag-i-invest natin dyan, 136%. Sa 5 years yan mga kapeso. Kung i-divide mo sa ang 5 years na yan, mga 27% yan mga kapeso. Ito pa mga kapeso, yung BPI, naka-invest din siya sa S&P 500. Ganon din yung Manulife mga kapeso. Hindi siya naka-invest sa Philippine stocks. Naka-invest siya sa US stocks which we call S&P 500. From the word itself, 500 companies sa US ang tinatrack nito mga kapeso. Kaya ganon siya katindi o mas mabilis ang paglago. 27%. Kapag BPI naman mga kapeso, nagsimula siya ng 100 pesos. Ngayon, naging 94% na or naging 194% ang itinaas niya. Ibig sabihin, 18% daw mga kapeso ang itinaas ng investment natin kung sa BPI natin siya inilagay. Ito pa, baka gusto nyo naman ng local naman, mga kapeso, ito ang Philippine Stock Exchange natin simula nung 1990 hanggang 2024. Ito yung mga year-end closing price ng ating index o yung PSEI index. 30 companies naman ang tinatrack nito mga kapeso. Itarak natin ngayon ang average performance niyan sa loob ng 35 years. 406% daw mga kapeso. Pero divide natin sa 35. 11.6% naman ang kinita ng PSEI every year daw on average on 35 years. Kahit ng mga kapeso, nangyari to. Tingnan mo, may bond crisis, Japan financial crisis, Asia financial crisis noong 1997, 41% mga kapeso. 2020 hanggang 2022. Economic recession. Ito yata yung sa Lehman Brothers. Birin mo 64% ang ibinagsak. Global financial crisis naman noong 2008. 48% naman mga kapeso. Hindi ko alam kung alin dito yung sa Lehman Brothers na nangyari. COVID
Mga kapeso, biruin nyo pabagsak ng pabagsak noong panahon na yan. Pero 11.6% pa rin ang kinikita taon-taon on average. Or gusto mo naman single stock, gumawa ako ng content mga kapeso. Katulad na lang nito, SCC. Ito, coal mining naman to mga kapeso. 84% in 5 years. So, ibig sabihin, ang kinita niyan, kung 84% in 5 years, kayang mong kumita dyan ng 16%. Sa Meralco, mga kapeso, 60% ang naging profit niyan in 5 years. Kasama na dyan yung appreciation ng stocks at kasama na rin dyan yung dividends. 60% mga kapeso. Ibig sabihin, 12% ang kinikita niyan on average sa loob ng 5 taon. Nasa baba ng video na ito ang link dito sa SCC at saka sa Meralco kung gusto mong mag-invest dyan. Halimbawa mga kapeso, nag-decide ka na ilalagay mo muna yung investment mo sa halip na sa MP2 mo siya ilalagay mo muna siya sa Manulife Mutual Fund. Pero mga kapeso, warning lang ha, hindi palaging 27.34% ang kikitain mo dito ha. Warning yan mga kapeso. Stock market ito, napaka-volatile at mabilis ang kilos ng presyo dito. Pwede kang malugi on an instant mga kapeso. Sabihin natin, since bata ka pa naman, ilalagay mo muna siya hanggang 30 years old ka dito sa Manulife. Pagdating mo naman ng 31 hanggang 40 years old, sabi mo, ililipat ko muna siya sa halimbawa sa stocks. Halimbawa, PSEI ang pinili mo, which is 11.6%. Kung Meralco naman, 60%. Divide natin nga sa 5, magiging 12% naman yan. Sabihin natin PSEI. So, ibig sabihin, nire-represent dito ang 30 stocks sa market. Sabihin natin 11.6% ang performance. Pero mga kapeso, warning ulit, stock market ito, volatile ang presyo. Kahit tingnan nyo ngayon, paiba-iba talaga ang presyo ng stock market. Tapos pagdating natin ng 41 years old, kasi alam naman natin na mag-retire tayo at age 50, inilagay na natin siya sa safe haven. Inilagay na natin siya sa MP2 naman. Ngayon, ang pera mo naging 5,925,000 pesos. Ibig sabihin yan mga kapeso, kung kanina up to 63 years old or 62 years old ang aabutin ng pera mo, dito, aabutin siya ng 67 years old. So, paano ito mga kapeso? Ibig sabihin, ang lifespan kasi natin, umaabot tayo ng lagpas 70 years old eh. Depende sa atin, sa edad talaga natin. Either dadagdagan mo yung monthly investment mo, pero mahirap at age of 25, baka nasa travel era ka nito mga kapeso. At age 30, 31, ako nasa travel era ka pa nito. So, mas mahirap kung ifo-forced saving mo naman yung sarili mo. Maliban na lang kung may iba ka na pinagkakakitaan mga kapeso. Halimbawa na lang, meron kang side hustle na mga pinagkakakitaan. So, pwede mong madagdagan tong monthly investment mo. So, pwede mong dagdagan kung gusto mong kumita. Halimbawa, nag-decide ka na dagdagan mo siya. Halimbawa, yung 1,000 pesos mo, gagawin mo siyang 2,000 pesos. Tapos yung 1,500 mo, gagawin mo na siyang 3,000 pesos. Halimbawa, nag-decide ka na ganyan, lalaki talaga yung pera natin. Biruin mo, giging 7.3 million pesos at aabot yung pera natin up to 71 years old. Lalo na kung mas lalakihan mo pa mga kapeso. Halimbawa ito, 3,000 pesos, tapos at age 31, nagsimula ka ng gawing 5,000 pesos yung investment mo hanggang sa mag-retire ka, magiging 8.1 million pesos at aabutin yung pera mo up to 74 years old. At kung gusto mo mga kapeso, at age of 51, since malakas pa naman tayo, gusto mo ipagpaliban muna, hindi ka muna mag-withdraw sa pera mo, pwede mo din yung gawin mga kapeso. Mag-withdraw ka at age 56, halimbawa, tingnan mo yung pera mo, 80 years old ka na, may pera ka pa din, mga kapeso. So, nasa sa inyong strategy, pero mas maganda, magsimula ka na ngayon, magsimula ka na habang bata ka pa, para may invested ka na kaagad sa iyong retirement.